Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid ko sa Creekside Adventist Church. Actually, ako'y malayo ngayon. Nandito ako ngayon sa Infanta, Quezon. Dito ako sa Claro M. District, Memorial District Hospital. Malis kami ng AUP kaninang umaga, siguro around 5:30. Dumating kami dito ng mga 8:30 kasi si Doktora ay start ng kanyang duty ngayon hanggang siguro mga 4 days. Pero in spite of that, ako'y nagpapasalamat po na itong ating virtual na worship ay nagpatuloy po. At at least merong akong nakuhang signal dito ngayon, kaya kayo ay aking makakasama. So, binabate ko ang lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga, happy Sabbath po sa inyong lahat. Akin ding in-invite ang aking pamilya ngayon at ilang mga kamag-anak. I hope na sila ay ating makakasama. Now, nais kong i-share sa inyo ang aking screen po. Dito tayo magkakaroon ng ating magandang pag-aaral. Akin muna itong titingnan. Paano pa ito magawa? Anyway, okay na. Okay? Okay. So inyo pong nakikita na ang aking presentation, mga kapatid? Yes po, Pastor. Okay, good. So, ito ang ating makikita ngayon, hindi yung aking mukha. Meron akong isang series ng presentation ng pag-aaral. At ito'y bali third, no? Ikatlo doon sa series na yun. Hindi ko alam kung hindi ko na maalala kung ito'y na-present ko sa church nung tayo'y wala pang lockdown. Pero actually ito ang siyang kasunod doon sa presentation ko, yung message ko last Saturday sa ating FB Live. Anyway, nagkaroon tayo ng pag-uusap doon sa church. Way back January, na magkaroon sana tayo ng parang training program, training seminars bilang mga health missionaries. Hopefully, ating makagawa through dito sa ating live nito. Anyway, thank you, Brother Gino, sa invitation na siyang maguna ngayong umaga dito sa ating pag-aaral. So, ang ating pamagat, ang ating pag-aaral, mga kapatid, ay The Gospel of John. Actually, ito ay third part dito sa series. Kung kayo ay nandoon din sa AUP, one Saturday morning, o ang lead out ng program, pinresent ko yung first part. At noong Sabado, sa FB Live, yung second part. At ngayon, ito yung ating third part. Baga po, ito isang movement. Actually, ay health movement, hindi ministry lamang, movement, na ang ating layunin ay i-empower. Ano po? Ang ibig sabihin ng health ay health, empowerment, loving people. Kumbaga po, napapanahon din ito ating ngayong pandemic, sapagkat talagang problema ang ating kalusugan. Marami ang mga tao na siyang naapektuhan. Kaya tayo ay nag-resort dito sa virtual na worship, sapagkat halos araw-araw dito sa ating bansa, dumadami yung mga tao na siyang naapektuhan ng COVID. In fact, just last Thursday, halos umabot ng 4,000 yung araw na yon ang siyang nag-positive sa COVID-19. Ano po, dati daan-daan lang. Pagkatapos, just about a few weeks ago, ay libo-libo na. At just about Thursday, yung nabanggit ko sa inyo, ay umabot na ng 4,000
ang siyang sa isang araw lang mga nagka-positive. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, sa kalagitnaan ng ating problema, ang kalusugan, itong pandemic ng COVID na ito, nandito ang siyang ating mensahe, ating pag-aaral ngayong umaga. Bahagi ito upang magkaroon tayo ng empowerment. No po? Para bang magkaroon tayo ng kapangyarihan, no, na labanan ang karamdaman ng COVID-19. Hindi lamang ito, kundi anumang mga karamdaman na maaaring dumating sa atin. At ito'y nakabasis sa banal na kasulatan. Sabi nga po sa 3 John verse 2, yung ating text na binasa ni Brother Moses kanina, minamahal, aking dalangin na sana'y lumago kayo sa lahat ng bagay. I pray that you may prosper in all things and be in health even as your soul prospereth. So, yung paglago, yan ang siyang una sa lahat na desire ng Diyos para sa atin. Ikalawa, ang desire ng ating Panginoon, walang iba kundi bumuti ang ating kalusugan kagaya ng pagbuti ng ating spiritual na aspeto ng ating buhay. Po. Kaya, maaari ding ating pamagatan, ang ating pag-aral ngayon, happy and healthy life for Jesus. Masaya at malusog na buhay para sa ating Panginoon na si Jesus. Ito yung paborito pong awit po. Jesus is the joy of living. Siguro'y sa ating pagkatapos mamaya, ating tingnan kung ating itong makita. Mayroon din itong Tagalog, at nung tayo ay face-to-face pang nag-worship sa Creekside, I can remember that I sing this song for you. Diba? Jesus, aking kasiyahan. Now, gaano ba kamahalaga, mga minamahal ko, ang mensahe ng kalusugan? O gaano ba kamahalaga para sa ating Diyos ang inyong kalusugan at ang aking kalusugan, ang ating kalusugan? Alam niyo po, napakamahalaga sa Diyos na ako at ikaw, tayo pong lahat ay magiging malusog. Ating ma-review ang ginawa ng ating Panginoon, para ating maunawaan kung gaano kamahalaga ang ating kalusugan. Ang unang mensahe na ibinigay ng Diyos pagkatapos na kanyang nilalang, ginawa ang ating unang magulang, ay isang message. Isang mensahe na mayroong kinalaman sa ating kalusugan. Ang unang mensahe din na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak na mga Israelites nung sila'y maglakbay, nung alisin ng ating Panginoon ang mga anak na kanyang mga anak na mga Israelites buhat doon sa Ehipto papunta sa lupa ng Kanaan. Ibinalik sila doon from bondage buhat sa pagiging alipin. Ang unang mensahe na ibinigay ng Panginoon ay tungkol din sa kalusugan. At noong nakalipas na Sabado sa ating FB na live, nabanggit ko po sa inyo yon, na ang mensahe na yon was all about public cleanliness or sanitation, kalinisan ng kapaligiran, para huwag magkaroon ng sakit ang mga tao o buhat sa mga mikrobyo, buhat sa germ, sa mga bakterya, buhat sa mga virus, kagaya ng nangyayari ngayon itong ating panahon ninyo. Ang COVID-19 ay galing sa isang virus, na kung ang ating, kaya nga tayo naghuhugas ng kamay parati, kaya tayo ay nag-alcohol ng ating kamay. Kaya tayo ay naliligo pag galing tayo sa labas, iniiwanan ng ating suot, damit na galing sa labas ng ating bahay, pati yung ating mga footwear, yung ating sapatos, yung ating tsinelas, na galing sa labas, ating iniwanan sa labas ng bahay, bago tayo pumasok, then maliligo tayo. Kapagkat bahagi yan ng sanitation, bahagi yan ng cleanliness o kalinisan. Para kung mayroon mang mga bakterya, mayroon mang mga virus na ating nakuha galing sa labas ng bahay, nasa ating damit, hindi na ito makapasok sa ating bahay. Alam nyo, mabanggit ko lamang si Dr. Willie O. Yung kanyang pinaka-latest
na, na vlog, kanyang nabanggit doon yung pagdami ng kaso. Yung nabanggit niya na noong Thursday ay halos 4,000. At kanyang binanggit doon, mga minamahal ko, na halos 80% ng nag-positive sa COVID-19, nakuha nila ang virus sa loob ng bahay. Hindi sa labas ng bahay. Ibig kong sabihin dito, kumbaga po mayroong nagiging carrier. Mayroon tayong kasambahay na nanggaling sa labas at pagkatapos pumasok sa bahay at dala-dala na yung virus na yun at nahawaan na yun yung lahat ng mga kasama sa loob ng bahay. So, gano'n lang siyang nangyari. So, kumbaga po, nagiging positive, nagkaroon ng COVID-19, hindi galing sa labas, kundi galing sa loob ng bahay. That is about 80%. Mga minamahal. Kaya nga po, nung Sabado, nung nag-usap, nung sana, umuon ako kay Elder Dondo, na doon sa apartment ng NIPI, magsalita ako doon sa Hour of Worship. Ngunit, yung few days before noon, nagkaroon ng problema sa Technopark. Halos kulang-kulang 200 ang siyang nagpositive. Hindi pa alam kung taga saan yung mga tao na yun. Ano po? Anyway, later on, diba, nagpalabas na rin ang bayan ng Silang kung saan-saan nanggagaling ang mga tao na ito. Pero pagka hindi kasi natin alam kung sino ang siyang positive, ang sistema doon, lahat ng tao ay suspect. Ano po? Culprit. Lahat ng tao ay maaring may dala ng virus ng COVID-19. Kaya nga, sabi ni Doktora, sabi ng aking asawa, Daddy, pasabalian mo sila kasi baka sakaling ikaw ay mayroong dala, hindi mahahawaan mo sila, or anuman ang siyang sino man doon, edi maapektuhan din ang bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal ko na mga kapatid, ngayong medyo mapanganib, ating nauunawaan, maganda yung sinabi ni Dr. Ong, na 80% ng nag-positive ay galing sa loob ng bahay. At 20% lang yung nakuha mo yung virus doon sa labas ng bahay. So, ibig sabihin dito, iingatan natin ngayon ang ating tahanan. Kaya itong unang mensahe na ibinigay ng Panginoon kay Moses, nung lumabas ang mga Israelites galing sa Egypt, papunta ng Canaan, ay tungkol sa kalinisan ng kanilang kapaligiran. Sobrang maliwanag po yun. Let us continue. Then, yung unang mensahe na ibinigay ng Panginoon sa Seventh-day Adventist Church, way back 1863, nung ito'y na-organized, was also a health message. Itong mensahe na ito, mga kapatid, ay tinawag natin na the Otsego Vision. Excuse siya. Hindi na tayo sanay na magsalita parati. Makati ang lalamunan. Alright. Now, ang final, at ngayong umaga po sa ating pag-aaral, nais kong i-share sa inyo na the final message na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa inyo, sa akin, sa ating lahat, sa buong sanlibutan, sa buong mundo, bago babalik muli ang ating ay isa ding mensahe tungkol sa kalusugan. At ito ang ating pag-aaralan. Okay? Kung inyo itong narinig somewhere, kasi ito'y marami ng beses na aking share, halos hindi lamang dito sa ating bansang Pilipinas, even outside po, ako'y mayroong mga pagkakataon na i-share ko ito sa kanila. So, ulitin ko po mga kapatid, the final message to everyone just before Christ coming is also a health message. And there is no doubt, walang duda, na tayo'y nabubuhay na sa huling mga panahon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon.
yung ating mga kaibigan na sa ibang pananampalataya. Kumbaga, ang kanilang tawag sa pagbabalik ng Panginoon ay yung rapture. Hindi alam natin kung kailan itong tinatawag na rapture ay mangyayari po. Or yung pagbabalik muli ng ating Panginoon mangyayari, mga kaibigan. So, ang Ebanghelyo, ang mensahe ng kalusugan, ay sobrang mahalaga. In fact, sinabi ng messenger ng Panginoon, kanyang aklat na Medical Ministry 259. Oh, sabi niya dito, the gospel of health is to be firmly linked with the ministry of the word. It is the Lord's design that the restoring influence of health reform shall be a part of the last great efforts to proclaim the gospel of the saints. So, maliwanag ito mga kapatid, na ang mensahe ng kalusugan, ito'y, kumbaga po'y nakadikit, naka-epoxy. Kumbaga po'y, it is linked, no? Kumbaga, parang kadena na nakakapit ng matibay doon sa mensahe ng salita. Kumbaga po yung spiritual message at saka yung health physical o health message, mga kapatid, ito ay magkasama, no? Para itong link, no, na hindi ito naghihiwalay. At ito'y disenyo ng ating Panginoon para tayo ay maibalik doon sa dating anyo nung ginawa ng Panginoon ang tao kaunang-unahan pa man doon sa Aden at Eden, yung ating magulang si Adan sa si Eva. Okay? At itong huling panahon, maliwanag rin na sinabi ng ating Panginoon ang mensahe ng kalusugan, yung health reformation, diba? Yung health message, ito'y bahagi din sa pag-proclaim ng kanyang mensahe nitong huling panahon. Last great efforts to proclaim the gospel. At nandito na tayo minamahal ko mga kapatid. Now, dito sa aklat ng Revelation 14, verses 6 to 12, ito yung alam natin na the three angels messages. Kung inyo pong memorize ang mga talatang ito, kung inyo pong kabisado ang Revelation 14, 6 to 12, yung three angels messages, madali lang po ito. Pero ngayong umaga po atin itong i-review muli. Okay? Now, unang bahagi ng ating pag-review, yung unang anghel, ang kanyang mensahe ay upang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Kapag po, yun ang kanyang sinisigaw. Pagkatapos yung ikalawang anghel, ang kanyang mensahe, nananawagan siya na ang bawat isa ay magsisi sa kanilang kasalanan. At umalis doon sa tinatawag na Babylonia. No? Kapag po, yung Babylon, unang panahon, Old Testament, yung unang mundo, yung Babylon, ito'y sentro ng sibilisasyon ng unang panahon. Pero yung Babylon din, nagiging sentro din ng pagtalikod sa Diyos. Kaya nga ito ay para bang nabansagan yung Babylon ay paglaban o pagrebelde sa Diyos. Yun ang siyang ibig sabihin doon. Now, sa huling panahon, mga minamahal ko, ang sinabi ng ikalawang anghel na ating iiwanan ang Babylonia or ating iiwanan ang ating mga kasalanan sa ating likuran. Ibig sabihin dito na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at huwag na tayong magpatuloy pa sa paggawa ng mga kasalanan. Okay? Tapos yung ikatlong anghel, kasi ito ay three angels, diba? Messages. Bawat anghel, mayroon silang kanya-kanyang mga mensahe. Yung ikatlong anghel, mga minamahal ko, ay nagbigay ng final warning. Huling babala sa buong mundo na huwag tayong magpatuloy sa ating mga. Parang sino man na magpapatuloy, hindi magsisi, hindi iiwanan ang pagkos, magpatuloy sa kanilang kasalanan, ang sabi po ng ikatlong anghel, mga kapatid, ay iinom ng alak ng galit ng Diyos na walang halo. Tapos sinabi pa doon,
araw at gabi, walang kapahingahan. Okay? Kumbaga po'y yung galit ng Diyos, no? Doon sa mga kasalanan, at kahit mahal ng Diyos ang tao, pero ayaw ng Diyos yung kasalanan, at pagka-ayaw naman natin iwanan ng kasalanan, ay di walang magagawa ang Panginoon, kundi kasama tayo doon sa pagpuksa. Doon sa pagtapos sa kasalanan. Kaya nga, sabi doon ng ikalawang himne, iwanan mo ang iyong mga kasalanan. Para pagbigay ng Panginoon ng kaniyang ultimatum, na siyang tatapusin ngayon ng kasalanan. Ating alam naman ang mangyari doon, yung dagat-dagat ng apoy, yung impyerno na yan, hindi tayo makakasama, mga kapatid. Okay? So, ito ang siyang tatlong anghel. Now, tayo ngayong umaga sa ating pag-aaral, focus tayo dito sa Revelation 14, 6 and 7. Actually, yung mensahe ng unang anghel. Kasi yung ikalawang anghel, kumbaga po'y calling na lamang yun na kayo'y makinig sa mensahe at sundin ninyo ang mensahe, magsisi sa inyong mga kasalanan. Tapos yung ikatlong anghel, yun na yung parabang winarningan na tayo. Pagka hindi ka makinig doon sa mensahe, bagkos, sa makatuwid, ang mensahe ng tatlong anghel, ang pinakamahalaga, napapaloob dito sa unang anghel. O dala-dala ng unang anghel, mga kapatid. Kaya ito'y ating pufokusan ngayong umaga. Now, verse 7, ang sabi po dito, fear God. No? Kumbaga yung verse 6, sabi doon, at nakita ang isang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita. Okay? At sumigaw ng malakas na tinig. Then verse 7, yung malakas na sigaw, yung sinabi ng anghel, matakot ka sa Diyos. Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. Okay? So, ang mensahe ng unang anghel na kapag ito ang sentro ng ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ito actually ay God's final health message. Hindi lang ito, kumbaga po'y di magmamaliw ng habuting balita, kundi actually, ang sabi ko kasi kanina, ang proposal ko sa inyo, itong three angels' messages actually is God's final health message. At para ating lubos na maunawaan, sinimplify ko pa ito mga kapatid ko at tinawag kong the final lifestyle change message. Kumbaga po'y katapusan or ultimatum na mensahe ng Diyos na magbago tayo ng ating mga lifestyle. Siguro mas madaling maunawaan yan. Pero parang naririnig ko na nagtatanong kayo, paano, Pastor, nagiging health message yung three angels messages? Okay. Huwag tayong masyadong mabilis. Ipapaliwanag ko sa inyo ito ng isa-isa ngayong umagang ito. Okay? Sa madaling pagkasabi po, ang mensahe ng first angel ay mayroong tatlong component, tatlong bahagi. Yung unang bahagi po dito ay fear God or matakot ka sa Diyos. Ikalawa, give glory to Him o magbigay luwalhati ka sa Diyos. Yung ikatlong bahagi, sambahin mo ang Diyos na siyang gumawa ng langit. So, fear God, give glory to God, and worship God. Okay? Tatlong bahagi. Ano po, saan po dito ang kalusugan na mensahe? Okay. So, atin itong iisa-isahin ngayon. Okay? Nung sabihin ng anghel na matakot ka sa Diyos. Fear God, actually mga kapatid ko, it is God's final message for mental health change o mental health reform. Sinabi ko sa inyo kanina, na itong three angels messages ay God's final lifestyle change message. At yung unang component, bahagi
ng mensahe ng lifestyle change is to fear God. At yung matakot sa Diyos ay yun ay panawagan ng ating Panginoon na magbago tayo ng ating pag-iisip, no? Ng ating pananaw. Ano bang ibig sabihin ng matakot ka sa Diyos? To fear God. Actually, to fear God is a mental health reform. Ang focus dito, mga minamahal ko, ay doon sa ating alam. No? Knowledge, how we think, and how we perceive things. Yung ating attitude. No? Mga perceptions sa buhay. Actually, itong mental health natin, yung ating knowledge, yung ating thoughts, yung ating perceptions, mga minamahal ko, ito ang basis ng lahat ng ating mga aksyon. Okay? Sabi nga sa, hindi ko na matandaan kung saan banda, pero sabi ng kasulatan, sabi ng banal na kasulatan, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. No? Galing sa ating nararamdaman, ating iniisip, nagsasalita tayo. Kumakain tayo, hindi ba? Tayo ay lumalakad. Tayo ay gumagawa ng anumang bagay. So, our mental state, madaling pagkasabi, our knowledge, our thoughts, and our attitude, ito ang basis ng lahat nating mga aksyon. Maalala ko din yung isang quotation, di ba? Sabi doon na, our thoughts becomes our action. Becomes our words, then becomes our action. Kumbaga po, yun. What you think is what you are. Di ba? Merong ganun din eh. Merong ganun tayong mga naririnig. Okay. Now, sabi po sa Deuteronomy 6 verse 24, the Lord commanded us to observe all His law, all His statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that God may preserve us alive as it is. Okay? So, gustong-gusto ko itong text na ito. No? Deuteronomy 6 verse 24. Actually, ito yung ating key text noong Sabado doon sa second part ng ating series ng ating pag-aaral. Gusto nyo itong ating ulitin, mga kapatid, para medyo maganda. Subukan natin siguro sometime in the future na magkaroon tayo ng webinar, karoon tayo ng seminar, virtual na seminar, at uulitin ko sa inyo isa-isa ito halos sa buong maghapon, siguro buong Sabado or buong umaga para ma-review natin ang lahat ng mga bagay. Okay? So to fear the Lord, ito ang utos ng Diyos, matakot ka sa Diyos. At yung matakot tayo sa Diyos, mga kapatid ko, na ibig sabihin doon, atin siyang sinusunod, at ating sinisikap na sundin ang kanyang kalooban, ito'y para sa ating ikabubuti. It is for my good. It is for our good always, sabi ng Panginoon. Hindi para tayo pahirapan. Hindi tayo para pasakitan. Minsan kasi, noong bago pa natin siguro nakilala ang Panginoon, bago pa tayo maanampalataya, marahil nagkatanong tayo sa ating sarili, ang dami namang utos, ang daming bawal. Sabihin ko na lang po, baka sakaling mayroong mga kaibigan tayo na mga hindi Adventist na ating kasama dito sa ating Google ngayon, di ba? Ang daming bawal naman sa Sabadista, bawal ang sigarilyo, bawal ang alak, bawal ang baboy, bawal ang mga alahas, sobrang daming bawal. Pero actually, mga minamahal ko, itong mga bagay na ito, itong mga utos ng Diyos na kanyang ibinigay na ating sinisikap na sundin, ay para sa ating ikabubuti. Hindi para bang sikilin yung ating kalayaan. Para bang pipigilan tayo sa ating mga gustong gawin. Hindi po. Sapagkat ang talagang kalooban ng ating Panginoon, maingatan tayong buhay hanggang ngayon. I think all of us can relate to this very well today. It is because a lot of Filipinos, a lot of people in the world are dying because of COVID-19. I just told you last Thursday, about 4,000 Filipinos died in just one day
I'm sorry. About 4,000 Filipinos were found positive because of COVID-19 in just one day. And there is that fear of death. Takot, banta, takot. Lahat tayo natatakot na tayo'y pag nag-positive, mamamatay tayo. Mabuti na lamang ngayon, medyo marami ang siyang mga recoveries. Kaya nga siguro ang mga tao ay medyo tumitigas ng kakaunti ang ulo kasi nalalaman, nakikita natin na hindi naman namamatay na ngayon. Hindi gaya nung bago pa lamang bukso ng COVID-19. Talagang maraming namamatay agad. Ngayon, marami nang nakaka-recover. But, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga sa talatang ito, sundin natin ang Panginoon, ito'y siya ikabubuti natin upang huwag tayong mapahamak, maingatan tayong buhay sa lahat. Ilang halimbawa lang po, alam nyo, itong si Dan Whitner, isa itong nasa National Geographic ito eh. Pero isang araw, siya ay nagkaroon ng coverage bilang isang journalist. Inikot niya ang buong mundo at hinanap niya yung mga tinatawag na blue zone o blue zone. Itong blue zone, ito yung mga lugar sa ating mundo ng mga tao na nagduroon ay higit, kumbaga po, most of the people who live in those places live past the age of 100 years, mga centenarian. At ito yung mga lugar na nakita yung Dan Whitner. Sa Italy, sa Okinawa, Japan, sa Guam, China, sa Costa Rica, sa Italy, sa Greece. Kasama dito yung California sa Loma Linda. I have been there. It was way back 2010. Nung na madala ako ng AYAS sa US upang umattend ng Global Health Council na meeting doon. At dinalaw ko ang Loma Linda. Ako'y natutuwa doon kasi nakita ng aking mga mata na maraming mga mahatanda talaga doon. Alam nyo, Seventh-day Adventists in Loma Linda produced a high rate of centenarians. Sabi ng centenarians, they live more than 100 years. They have less diseases, lifestyle diseases, gaya ng mga lifestyle diseases, cardiovascular, that commonly kill people today. So, nakakatuwa, bakit? Kasi itong mga Adventist, atin naman alam yung mga Satanista, ang ating lifestyle, tayo ay considering, walang alak, karamihan, umiiwas tayong kumain ng mga karne, at yung mga marurumi na mga meat, gaya ng baboy, ating iniwasan, pati yung mga nasa dagat, people na most likely at may mga scavengers sa ating. So, sapagkat we are trying our best, di tayo mga banal, but Seventh Adventists, we are trying our best to be clean, mga kapatid. Ang resulta doon, we live more healthy years compared to people, yung general na public. Okay? So, balik tayo dito sa aking nabanggit na. So, to fear the Lord is God's final call for a total change, overhaul of our mind and heart. Kumbaga po, parang makina itong ating utak na ito, atin itong papalitan ng langis, ating lilinisan ng gusto, babaguhin natin ang ating pag-iisip. Romans 12 verse 2 sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to know and understand God's will, His good and pleasing and perfect will. So mga kapatid, do not conform to this world. And not in conformity with the world. Itong transformation, pagbabago, this change, mga kapatid ko, actually, is a renewing of the. Kumbaga po yung sabi dito, it is a mental change. It is a change of knowledge. It is a change of thoughts. It is a change of how we think. It is a change of our attitude. Kumbaga po yung mga luma natin na mga alam, yung mga iniisip, at yung ating mga pananaw sa buhay, ating babaguhin na. Kasi po, pagka hindi naman yun nakakabuti, ay wala. Kumbaga po sorry mga kapatid yun ay, pag ipagpapatuloy natin, katigasan na po ng ulo yun. Diba? Katigasan ng ulo na yun. At ang taong matigas ang ulo ay hindi maganda ang kapapala. Okay?
So, yun ang ibig sabihin, yun ang siyang sinabi ng unang anghel, fear God. Okay? Magbago tayo. Okay? Now, tuloy tayo mga kapatid dito sa ikalawang bahagi ng mensahe ng anghel. Give glory to Him. Give glory to God. Now, to give glory to God is actually God's final call for physical health reform. Pagbabago ng ating mga lifestyle. Ang focus dito mga kapatid ay yung ating mga practices, no? Yung ating behavior, no? Na nanggagaling sa pagbabago ng ating pag-iisip. So, ito ay God's final call for what? God's final call for a total lifestyle modification and change. Tingnan mo ito, 1 Corinthians 10:31. Ang ganda ng sinasabi ng kasulatan. Okay? Whether you eat, so, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kumakain ka man, umiinom ka man, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat sa pagluwalhati sa Diyos. Anong sabi dito? Luwalhati sa Diyos. Paano natin maluwalhati ang Panginoon, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating mga gawa, ng ating pagkain, ng ating pag-inom, ng ating ano ba gayon? Yung ating mga pinupuntahang mga lugar, yung ating mga relaxation, hindi ba? Kumbaga po, sa ganung paraan natin, naluluwalhati ang ating Panginoon sa ating gawa. Ano po? Hindi lamang yung aawit tayo ng luwalhatiin, no? Jesus naman ubus. Hindi lamang yung pag-awit niluluwalhati ang Diyos, but that the real glorifying God is through our actions. Ano po? Yun bang ating kinakain, naluluwalhati ba natin ang Diyos? Yun bang ating iniinom, naluluwalhati ba natin ang Panginoong Diyos? Ano? Yun bang ating pinupuntahang lugar, naluluwalhati ba natin ang Panginoon Diyos? Hindi ba? Yun bang ating pagpupuyat at nasa cellphone, nasa sa internet, halos buong gabi? Are we glorifying God through those actions? Mga kapatid, kayo na po ang sasagot, ha? Yan. 1 Corinthians 6:19, sabi po dito pa, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you. You are not your own, but you are God. You are bought with a price. Therefore, anong sabi dito? Glorify God in your body. Anong sabi dito mga kapatid? Glorify God. Anong sabi ng anghel kanina? Di ba? Give glory to Him. How can we give glory to God? Ang sabi ng 1 Corinthians 6:20, glorify God in your body, okay? And in your spirit. Mga kapatid, ang mga Adventist, kilala, mga kaibigan, kilala tayo dito sa tinatawag nating the Adventist Adventist. Because Adventist, Seventh-day Adventists are studied, well studied, and are studied by government around the world, US, Canada, Europe, ano po. And their lifestyle, our lifestyle, are being studied by governments and other people around the world. And as a result, Seventh-day Adventists were found to live longer and also to live better life. Kaya ang tawag po dito ay Adventist Health Advantage. Ano? Kaya pagka ikaw ay Seventh-day Adventist, mabuti yun. Mas nakakalamang ka na because you have 60% lower cancer cases. Okay? If you are a man, Adventist man, you have 60% lower cancer cases to non-Adventist. And if you are a woman, you have 76% lower cancer case potential of getting cancer among compared to non-Seventh-day Adventists. And Seventh-day Adventists live, okay, yung mga lalaki, 7 years longer than non-Adventists, and among women, about 4 years longer, okay, than non-Seventh-day Adventists. And it is because Seventh-day Adventists do not smoke, mostly are plant-based eaters, di ba? Puro gulay, puro prutas, ano? Parang si Daniel. Then,
yun din yung mga nuts, ito yung particular na study na ginawa ito sa Lamanca. Then we also do regular exercise. Ano po? Tapos pagka seventh day, nagpapahinga tayo. Then we maintain a normal weight. Mga kapatid, kaya nga po, ang nangyari ngayon, kumbaga po, yun ang siyang dahilan why Seventh-day Adventists live longer and live better lives when you compare to the general population. Right? So, tapos na tayo doon sa number 1, fear God, okay? Mental change, tapos glorify God, lifestyle change o physical change mga kapatid, ano po? Then, worship God is God's final call for spiritual health change. Sabi nga sa Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, kumbaga po'y urge, pinipilit kita, kumbaga po'y sinisikap kita, inihilak kita, sabi dito ng Panginoon. Brothers and sisters, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Anong sabi ng anghel? Fear God, glorify God, and worship God. How can we worship God, mga kapatid? Hindi lang pala yung mag-worship sa Panginoon, yung nasa church ka pagka Wednesday, Friday, Saturday. Hindi lamang pala yung nagdadrasal ka, yung family worship, nagpe-pray ka, yun ay nag-worship ka sa Panginoon. Pero ang sabi doon, this is your true and proper worship when what? When we offer our bodies blameless. Kumbaga po, walang sakit. Kasi ang sinasabi ito, offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing. Alam niyo, nung unang panahon, pagka naghahandog ang mga anak ng Diyos, naghahanap sila ng mga tupa. Ano po? Ano yung tupa na yon? Walang pilay, no? Walang sakit, ang balahibo, pulos puti, lahat ng ganoon. Yun ang kanilang ino-offer sa Diyos. Yung dove, ganoon din. Right? Pagkatapos, yung mga magagaling, no? Yung mga matatalino, yung mga malalakas na mga tao, yun ang siyang talagang nangunguna, pinipili ng Diyos na kanyang mga anak. Ibig sabihin, mga kapatid ko dito, hindi ako ang siyang may sabi, ha? Kundi Romans 12 verse 1, nasabi ng ating Panginoon dito, napakamaliwanag po, true and proper worship is a body that is truly healthy. Walang sakit. Okay? Pero huwag malulungkot pag mayroon kayong sakit. No? Hindi ko sinasabi na pagka kayo ay high blood, diabetic kayo ay nire-reuma, halimbawa, na hindi nyo naluluwatin. Now, ito nga'y call ng Panginoon. Sabi nga, ito yung final warning. Kumbaga po, nakakalimot tayo sa mga nakalipas. Kaya, bilang resulta ng ating pagkalimot, yung ating mga kinakain ay kung ano-ano, hindi tayo nagbabantay ng kinakain. Yung ating mga iniinom, hindi tayo nagbabantay ng gusto. Kulang tayo sa exercise, puro tayo trabaho, puro tayo hanap buhay, puro tayo kung anong iniintindi. Kaya nga, kumbaga po, naaapektuhan ng ating kalusugan. No? Kaya nga tayo nagkakasakit na. Kaya nga ang Panginoon, dito sa 3 endless messages, tinatawagan tayo. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Sumunod ka sa akin. Fear God. Tapos sabi ng Panginoon, leave your sins behind. Iwanan mo niyo yung kasalanan mo. Huwag ka nang matigas ang ulo. Magbago ka na. At sinabi ng Panginoon ito, sapagkat ang tunay na aking mga anak na sumasamba sa akin ay true worship is what? Is a healthy person. Isang tao na malusog na sinisikap na hindi siya magkakasakit. Mga kapatid, sabi ko, huwag kayong malulungkot. Kahit kayo merong karamdaman. Anyway, nobody is actually not suffering from any disease. Pero our goal is to be what? Is to be truly healthy, mga kapatid ko. At kung ating husundin si Daniel, if we change our mind, if we change our lifestyle, how we eat, how we drink, how we work, how we play, how we sleep, mga kapatid ko, there is no doubt that you and me, walang duda na kayo, ikaw, kapatid ko, at ako, tayong lahat mga minamahal, ay
hindi magkakasakit. Hindi ako nagbibiro. No? Hindi ako nagbibiro. Talagang hindi tayo magkakasakit. No? Hindi tayo magka-COVID pagka tayo ay huwag lumabas ng bahay. Diba? Kung hanggat hindi kailangan. Ano po? At ating pinapalakas ang ating mga sarili. Si Pastor De La Torre, Dr. De La Torre, ano po, kasi ako hindi lang pastor, isa ding preventive healthcare specialist at Doctor of Public Health, mga kapatid. Actually, I am planning to have kahit siguro yung mga tayo ng once to 2 to 3 times a week. Ayos kung magkakaroon tayo ng pag-aaral kung paano tayo wag na. How preventive yan, di ba? Paano natin maiwasan ang mga sakit? How we can be healthy, mga kapatid. Inyo pong abangan yan na malalaman nyo lang. I will announce it. Ako yung ready na. Ngayon, kaming buong pamilya, aming kumbaga po nililikom ang lahat ng mga pangangailangan, mga gamit para po magawa ng bagay. Okay? So ulitin ko, mga kapatid, to worship God, true and proper worship is associated with what? Transformed mind, attitudes, and practices. A total new person. Okay? So, to worship God is a spiritual reformation, and that spiritual reformation or change is a natural outcome. Hindi mo yan paghihirapan. Hindi yun sisikapin mo na, gusto ko magpakabanal. Hindi. Automatic na mangyayari lamang yun. Automatic na mangyayari yung spiritual change, mga kapatid, pagka tayo ay, kumbaga po, nagbago ng ating pag-iisip, nagbago ng ating mga lifestyle, at tayo po ay, we are freed from disease. Alam mo yung salitang disease? Ano? Ay dalawa yung salita. Dis at saka yung e. Ano po? Ibig sabihin ng is from the word easy. Madali. Walang problema. Pagkatapos, halimbawa lamang yung salitang disagree. Agree, nagkakasundo. Pero paglagay mo ng disagree, hindi na kayo nagkakasundo. Ganun din yung disease. Easy laan. Pero pag gagawin, walang sakit. Pero pagka mayroon ng disease, mga kapatid, ibang usapan. Yan. Alright. Revelation 14 verse 12, sabi po dito, mga kapatid, itong God's final call for a total lifestyle change is not easy actually. This calls for patient endurance on the part of the people of God who keep His commands and remain faithful to Jesus. Ano pong sinasabi dito, mga minamahal ko? Right? Napakamaliwanag na po. Patient endurance. Patient na, kumbaga po ikaw ay nagpapasyensya, endure, nagtitiis ka, nag-endure ka, nagkapatuloy ka. Kumbaga po masakit, no? Ikinusugatan, masakit yung sugat, pero tinitiis mo, naglalakad ka pa din, at sinisikap mong makalakad pa din kahit may sugat ang paa mo, kapagkat gusto mong maggamot ka doon. Kaya ngay patient endurance, ganoon ang siyang complete or total lifestyle change, mga kapatid. Maaring magsimula tayo, madadapa tayo. Pag nadapa ka, huwag kang, hindi ko talaga kaya ito, di ba? Pag nadapa ka, bangon! Tayo uli! Sabi ko nga kay Elder Dondon Sabi ni Elder Dondon, hindi ako marunong mag-zoom, di ba? Hindi ko kaya yung ganoon. Kami ay mahatanda na. Kami nakikinig si Elder Dondon. Si Elder Dondon. Sabi ko, lahat ng bagay, pagkasisikapin mo, pag-aaralan, maaring matutunan. At dito, kahit mahirap talaga matutunan yung technology, mga kapatid, pero tayo ay mag-aaral. Ang inisip kong title ng ating health na vlog ay ang ating kalusugang okay. Okay kalusugan. Tingnan natin kung maganda ito, mga kapatid. Diba?
So, sino yung mga anak ng Diyos? Meron pang binanggitin, the people of God are who? They are those who keep His commands or who obey His laws, His commands, and remain faithful to Jesus. No? Hindi kung ikaw ay sumusunod sa utos, pero iba naman yung sinusunod mo, ay iba yun. O, kahit ano ang ating pananampalataya, mga kapatid, lahat naman ng pananampalataya o religion, sabihin natin, isa na ang siyang, si Jesus lang yung ating sinusunod. Liban siguro sa yung mga Church of Satan, pagpapa na yan, diba? Pero lahat ng religion ay si Jesus talaga. Kahit sa Islam, no? Si Muhammad ang propeta, pero mayroon silang Nabi Isa din. Prophet Jesus din. So, nandun din tayo mga. Right? So, ito yung tatlo na component ng ating pag-aaral ngayon. Matakot ka sa Diyos, yung 3 angels messages, mental health po. Give glory to God, luwalhati ng Diyos, physical health po. Worship God is spiritual health po. So yung inyong tanong kanina, nasaan po dito, Pastor, yung health message? Ano po, atin itong punuwaan ng gusto, napagkat ang God's final call, yung 3 angels messages, actually, sa akin pong pag-aaral, is very much related to what? To the health message. Sabi nga po kayo na sa ating pagsimula. Okay? The health message and the gospel message are firmly linked together. Hindi yan po pwedeng ihiwalayin. So yung pagiging tapat sa Diyos, pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, hindi yan nadadala sa pagluhod-luhod, pagbabasa ng Biblia, pagpunta sa simbahan. Kundi nagsisimula yan sa puso, ating isipan, pagkatapos yung ating lifestyle, mga kapatid, then automatic na yung ating mag-worship sa Panginoon. Revelation 4:15-3 and 4, sabi po dito, Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty, just and true are your ways, King of the nations. Ang Diyos ay tunay na napakadakila. Diba? Sabi nga dito, sino ang hindi matatakot? Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Well, siguro mayroong mga iba pang mangyayari bago ang Diyos babalik muli, bago ang lahat ng tao ay sasamba sa Panginoon, mayroong ibang kasambahin, but at the end, yung final end, mga kapatid, all nations will come and worship the Lord. Diba? So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, na ito'y ating ating napakinggan. At sana po, ngayong umaga ito, ito'y nagiging blessing para sa akin, para sa ating lahat, at nagiging blessing din para sa inyo. Sana ang ating mga sarili manatili tayong kalusog. Kumbaga po, ating kalusugan, ating kapanagutan. Ang aking kalusugan ay aking kapanagutan. Diba? Yung ating mga kaibigan, yung kanilang kalusugan, mayroon tayong kabahagi din. Kaya nga yung health movement, health empowerment, loving people. Mamahalin natin ang mga tao. Diba? Kaya nga ating i-empower ang tao sa magitan ng patuloy ng pag-share ng mga bagay. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you all. Be safe and be healthy.